Sahara Desert ay isa sa pinakamapanganib na lugar para puntahan ng mga tao. Sa disyertong ito kasi, hindi nag-e-exist ang maulap o maulan na panahon. Kaya mahirap talaga makahanap ng tubig sa lugar na ito. Ang matinding sikat nga lang ng araw na bumabalot sa buong disyerto na nagtataglay ng matinding thermal radiation, talagang malaki ang chance na ma-heat stroke o magka-sunburn ang sinuman na mapadpad sa lugar na ito. Isa ito sa kilalang pinakamainit na lugar sa buong mundo na umaabot ng taas ng temperatura hanggang 40 degrees Celsius, lalo na pag buwan ng summer. Depende sa lugar, madalas umaabot pa ng 47 degrees Celsius. Tapos ang buhangin sa lugar na to napakadali pang uminit na umaabot pa hanggang 80 degrees Celsius o mas mataas pa, na kapag nadampi ang balat mo rito siguradong mapapaso ka. Hindi lang yun, dahil madalas pa ang sunstorm sa lugar na to, na kung saan ang napakainit at napakatalim na butil ng mga buhangin dito kaya nitong pinsalain ang buong katawan mo. At kapag pumasok ito sa mata mo pwede mo itong ikabulag. At pag nalanghap mo ito sigurado mapipinsala ang mga laman loob mo. Ang Sahara ay napakalaking disyerto. Halos nasa million square kilometers ang area nito. Ibig sabihin, mas malaki pa ito sa buong lupain ng United States. Kaya pag na-stranded ka sa lugar na to malabong makahanap ka ng tulong. Kaya kung naliligaw ka sa lugar na to magiging masaklap talaga ang buhay mo. Pero alam nyo ba na may isang tao na napadpad sa gitna ng lugar na ito ng disyerto at nakasurvive ito? So paano nangyari yun? Noong 1986, nung unang nagkaroon ng tinatawag na Marathon of the Suns, na mas kilala bilang Sahara Marathon, na ginanap mismo sa southern Morocco ng Sahara Desert. Isa itong ultramarathon race na may 251 kilometers ang layo. Halos 6 na araw ang tinatagal ng pagtakbo rito ng mga participants. Bukod sa napakalaking distansya na kailangan nilang takbuhin, challenging din dito ang kanilang mga dadaanan, lalo na yung matinding init ng temperatura na kanilang kakaharapin. Noong 1994, isang Italian na nagngangalang Mauro Prosperi ang nag-decide na sumali sa endurance racing na ito. Actually, sanay na si Mauro sa mga takbuhang ganito. Katunayan, nanalo na ito ng gold medal sa modern pentathlon sa Olympic Games. Kaya gusto nito na lumahok sa mas challenging na takbuhan. Bilang paghahanda sa Sahara Marathon, 40 kilometers ang tinatakbo niya araw-araw at nagbabawas siya ng tubig na maiinom. Ito'y para masanay ang katawan niya sa dehydration. Sa nakakapasong init ng panahon, naganap ang Sahara Marathon. Sa edad na 39 years old, si Mauro Prosperi ay lumahok dito kasamang 80 na iba pang participants. Si Mauro ay may bitbit na backpack na naglalaman ng extra food at damit. Merong sleeping bag, compass, portable stove, emergency kit, at isang signal flare kung sakaling maligaw siya. Ang tubig ay provided naman sa bawat checkpoints ng buong ruta. Ang karerang ito ay may 6 na stages para sa buong 6 na araw. Nung mga naunang araw okay naman ang tinatahak ni Mauro. Katunayan, sa unang araw pa lang naka 29 kilometers na siya. At nung ikalawang araw ay naka 35 kilometers siya. Sa kanyang day 3, naka 40 kilometers siya. Nung dumating na ang day 4, ito na yung naging pinaka-challenging na araw para kay Mauro. Dahil ang buong distansya na kailangan niyang takbuhin sa stage na ito halos nasa 85 kilometers. At halos 24 oras niya itong tatakbuhin. Nagpatuloy si Mauro sa pagtakbo at kasalukuyang nasa 4th place na. That time ang temperatura sa lugar nasa 46 degrees Celsius na sinabayan pa ng sunstorm. Halos nakakalahati na siya sa kanyang day 4 nang lalo pang lumakas ang sunstorm. Sa pagkakataong ito, kinailangan niyang mamili kung mananatili muna siya o magpapatuloy pa rin siya sa pagtakbo. Pero nagdesisyon siya na tumuloy pa rin sa pagtakbo dahil alam niyang anytime pwede siyang malibing ng buhay sa mga buhangin kung mananatili siya sa kanyang kinatatayuan at maghintay na tumigil ang sunstorm. Ang matinding sunstorm ay nagtagal ng halos 8 oras. Sa buong 8 oras na yan, si Mauro ay nagpatuloy pa rin tumakbo at no choice dahil kailangan niyang huminga habang tumatakbo sa kabila ng matinding sunstorm.
dito siya naka-experience ng matinding pagdudugo sa ilong at bibig. Nung humupa ng malakas na hangin at luminaw ng kanyang paligid, dito niya na-realize na wala na siya sa race trail. Hindi niya alintaan ang posibleng panganib ng kanyang kaharapin. At ang ginawa niya ay naglatag na lang siya ng mahigaan sa gitna ng disyerto at natulog. Kinabukasan ng umaga, nagpatuloy siyang tumakbo ng 4 na oras. Umaasa na makakakita siya ng iba pa niyang mga kasamahan. Pag-akyat niya sa pinakatuktok ng mataas na bahagi ng buhangin, paglingon sa paligid, wala siyang makitang kahit na ano maliban sa purong buhangin. Walang tao, walang trail, at hindi siya pamilyar sa kahit saan siyang lumingon na direksyon. Ang problema rito, 24 oras na siyang hindi nakakapag-refill ng kanyang tubig sa checkpoint. Kaya ginawa niya, napilitan siyang inumin ang sarili niyang ihi para ma-recycle ang fluid na kailangan ng kanyang katawan. Nanatili siya sa kanyang kinaroroonan ng ilang oras at naghintay na ma-rescue ng helicopter. Nung palubog na ang araw, nakita siya ng helicopter patungo sa kanyang direksyon at inaasahan niya na i-rescue siya. Ginawa niya pinaputok niya ang kanyang nag-iisang signal flare na dala niya sa kanyang backpack. Ang problema, hindi ito napansin ng sakay ng helicopter hanggang sa nilagpasan na siya nito. Wala siyang magawa kundi matulog na lang uli. Kinabukasan, tirik na tirik ang araw at pumalong muli ang temperatura sa 40 degrees Celsius. Dito na siya nangamba na baka ma-heat stroke siya dulot ng matinding init. Kaya ang ginawa niya, nagpatuloy na siyang maglakad bagamat hindi niya alam kung saan siya pupunta, hanggang sa may natagpuan siyang Bedouin Muslim shrine. Agad-agad siyang nagtungo sa abandonadong shrine at ito ang nagsilbi niyang pansamantalang tirahan. Nilabas niya sa kanyang backpack ang kakaunti niyang tirang pagkain at ito'y kanyang kinain. Umakyat siya sa tuktok ng shrine at inilagay ang Italian flag. Umaasa na may makakapansin o may makakita sa kinaroroonan niya. Nadiskubre niya na pinamamahayan ng maraming paniki ang tower, kaya tinuhuli niya ito para mainom ang dugo nito para sa karagdagang nutrisyon. Kinabukasan ng umaga, may nakita siyang airplane na patungo sa kinaroroonan niya. Sa sobrang desperado na ni Mauro, gumuhit siya ng malaking letra na SOS sa buhangin para mapansin siya. At dahil wala na siyang signal flare, sinunog niya ang kanyang bag para makalika ng usok para maging signal. Kasong problema, sumabay naman ang malakas na pag-ihip ng sandstorm, kaya't hindi nakita ng sakay ng airplane ang ginawa niyang signal. Ang sandstorm na ito nagtagal ng 12 hours. Nawalan na ng pag-asa si Mauro na marirescue pa siya. Sa mga oras na yon, tinanggap na niya na dito na siya unti-unting masasawi sa mismong shrine sa gitna ng disyerto. Kinabukasan, nagdesisyon si Mauro na lisanin ang shrine at magpatuloy sa paglalakad sa kawalan. Sa kanyang paglalakad, dito may natagpuan siyang oasis at sa wakas nakainom na siyang muli. Dito siya nagpalipas ng gabi sa gilid ng oasis. Kinabukasan, pang-10 araw na niya ito mula nung naligaw siya. Pinuno ni Mauro ang lagayan ng kanyang tubig at nagpatuloy na uli siya sa paglalakad. Sa ilang oras niyang paglalakad, dito siya nakita ng bakas ng yapak ng tao sa buhangin. Kaya agad-agad niya itong sinundan. Sa kanyang paglalakad, dito siya nakita ng mga tents na kinabibilangan ng grupo ng mga nomads. Humingi siya ng tulong rito at dito siya nanatili pansamantala hanggang sa ma-pick up siya ng patrol ng pulis. Pagdating ng patrol, agad-agad siyang diniretso sa malapit na ospital. Dito niya napagtanto na sobrang layo na pala ng tinahak niya mula sa paggaligaw sa race trail at halos nasa 290 kilometers ang tinahak niya mula nung naligaw siya. Tapos, di niya namalayan na nakalabas na pala siya sa border ng Morocco at nakapasok na siya sa teritoryo ng Algeria. Nasa halos 33 pounds o 15 kilos ang nabawas sa kanyang timbang at halos nasa 45 kilos na lang ang kanyang bigat. Kinailangan niyang salinan ng 16 liters ng intravenous fluids
para ma-replenish ang tubig na nawala sa katawan niya. Matapos ang 7 araw sa ospital sa Algeria, nakauwi siyang muli sa kanyang tahanan at nakasama ang kanyang pamilya. Nakarang taon lang, taong 2020, naglabas siya ng sarili niyang libro na pinamagatang Those 10 Days Beyond Life.